Praise the Lord. Salamat, Sister Sandy. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At sa gabing ito, salamat po sa inyo pong pakikinig ngayon pa lang. At naniniwala ako na mga salita ng Panginoon na inihanda sa atin sa gabing ito ay magbibigay sa atin ng isang magandang buhay na ninanais po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na muli ay tinipon mo kami sa programang ito na Ubog Tibiyag upang makinig ng iyong nga pong mga salita. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na amin pong tinanggap at salamat sa banal mong Espiritu na aming tagapagturo, maging sa banal na dugo mo, Panginoong Hesus, na bumabalot sa amin mula ulo hanggang talampakan. At sa gabing ito, Panginoon, kumilos ka sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng naririto, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay mangusap sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ito po ang aking samot dalangin. Amen. Amen. Kung kayo po may mga Bible sa mga nakikinig at sa mga naririto, samahan niyo po akong buksan in the book of Luke chapter 5, verses 1 to 11, na kung saan ay pag-aaralan po natin sa gabing ito ang isa pong napakagandang mga pagtuturo ng ating pong Panginoon. Dito po sa chapter na ito ay itinuturo po sa atin ang kung paano po maging isang disciple ng ating pong Panginoong Hesus. At itinuturo po sa atin dito ang mga katangian ng isa pong disciple ng ating pong Panginoong Hesus. At tunay nga na napakabuti ng Diyos kasi po tayo ay hindi niya po pinababayaan at lagi po niya tayong tinuturuan kung paano po sumunod sa kanya pong mga ipinag-uutos. In the book of Luke chapter 5 verses 1 to 11, basahin po muna natin from verses 1 to 3. Ang sabi po diyan, one day, isang araw, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So makikita po natin dito na isang araw ang ating pong Panginoon ay nakatayo sa isa pong dalampasigan, kung saan ang mga tao po ay nakapalibot sa kanya, nakapalibot po sa at nakikinig sa salita ng Diyos. Napakaganda pong senaryo, di po ba? Na ikaw ay nasa dalampasigan lang and then ang mga tao ay nakikinig sa iyo. No? Maganda po. And then mayroon pong mga mangingisda na kung saan ay naglilinis na po ng kanilang mga lambat. So definitely, ito po yung mga umaga siguro, mga alas 8 o something alas 9, na kung saan ginamit po niyang pulpito, yung pong bangka ni Peter. At ang sabi po niya kay Peter, ilayo ng konti sa dalampasigan o sa tabi ng dagat. Amen? So makikita po natin dito na itong mga taong ito, nakikinig po siya habang nagtuturo ang ating pong Panginoon. Just imagine po na nakaupo siya sa bangka tapos nagtuturo na napapalibutan ng mga tao. So makikita po natin dito ang unang-unang katangian ng isa pong disciple ng ating Panginoong Hesus. Disciples love to hear the Word of God. Amen? Kung ikaw po ay isang mananampalataya na, kung ikaw ay isang Kristiyano na, dapat ay nagmamahal ka o mahal mo ang Panginoon. Isang uri po na makikita sa iyo bilang disciple ay love to hear the Word of God. No, hindi ka nagsasawa na pakinggan ang salita ng Diyos. Samantalang kung minsan, di po ba sa church, minsan nandyan ka nga, nakaupo ka nga, pero hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos.
Pero kung ikaw ay isang talagang disciple ng Panginoong Jesus, you love to hear and to listen the Word of God. Ang sabi nga po in Romans chapter 10 verse 17, that faith comes from hearing and hearing the Word of God. Doon po kasi sa pakikinig po natin ng mga salita ng Diyos, doon po laging tumataas o laging lumalakas ang ating pong pananampalataya. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ay mahal mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka magsasawa. Hindi ka, kahit paulit-ulit po natin naririnig ang salita ng Diyos, hindi mo pagsasawaan ito. Because day by day or Sunday after Sunday, may nababago. May naa-add sa iyo pong pananampalataya. Kasi ang sabi po in Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, ang sabi po dyan, my son, ibig po sabihin, tayo po mga Kristiyano, sabi po doon ng Panginoon, pay attention to what I say. Pay attention. Ang sabi po doon, sa ibang version, incline your ear to what I say. So pay attention, sabi niya, turn your ear to my words. Makinig daw po. Kasi sabi po in verse 21, do not let them out of your sight, keep them within your heart, for they are light. Buhay daw po siya to those who find them and health to the one's whole body. Yung po, marami pong nagagawa ang salita ng Diyos. Pero sa pakikinig po ng salita ng Diyos, doon po lumalalim ang ating pong pananampalataya, doon po tumatatag ang ating pong pananampalataya, doon po nag-i-increase yung ating pong faith. Kaya kung ikaw ay isang disciples, o isang follower ng ating Panginoong Jesus, dapat you love the Word of God. You love hearing the Word of God. So, number 1 po natin, disciples love to hear the Word of God. Amen? So, pangalawa pong katangian. So, the title of our message is Characteristic of Jesus' Disciple. Yun po, pangalawang katangian po na makikita po natin dito ay in verse 4 to 7. Ang sabi po dyan, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. So makikita po natin dito na pagkatapos pong magturo ng ating Panginoong Jesus, sabi po niya kay Simon na pumunta sa malalim at mangisda uli. Kung ikaw ay isang mangingisda, kagaya ni Peter, di ba? Alam mo na kapag umaga o araw, walang isdang mahuhuli, di ba? Makikita po natin dito na sinabi ni Simon, ni Peter, na nangisda sila buong magdamag, pero wala silang nahuli. So, parang nonsense, di ba? Yung sinabi ng Panginoong Jesus na pumunta uli kayo sa malalim, tapos itapon niyo yung lambat ninyo, tapos mangisda kayo. But nakakaano po ang sabi ni Peter dyan in verse 5, but because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. So, ibig pong sabihin, pangalawang katangian po ng isang disciples ng ating Panginoon, disciples obey God's word even when it doesn't sense. Amen? Even when it doesn't make sense. So, kahit po hindi natin naiintindihan, kahit minsan it doesn't make sense, di po ba? Yung mga salita ng Diyos, sometimes may mga naririnig tayo na parang hindi naman tama na gawin natin. But when we obey the word of God, even it doesn't make sense, then something good is going to happen. Di po ba? So nakita po natin dito na kung saan
si Simon, sabi niya, because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. So yung pong pagsunod niya kay Jesus, nakita po natin kung ano yung nangyari. There's a miracle, katanghalian tapat na siguro kasi katatapos niya lang magturo, di ba? Pagpalagay na morning service, after morning service, sasabihin sa'yo, pumunta ka sa laot at mangisda ka uli. Di ba? So, ipinakita po dito ng Panginoon na kahit na po hindi natin naiintindihan yung kanya pong ipinag-uutos, kapag po tayo ay sumunod, obedience first before the blessing, mga kapatid. Sometimes kasi gusto natin ang blessing pero nakakalimutan natin ang obedience. Sometimes, there are things in our life that God wants us to do that doesn't make sense at all. Diba? Doesn't make sense at all to others, pero pag po tayo ay sumunod, then, nandun po agad yung pagpapala. Obedience to Christ commands always results in divine blessings of God. Yun po yung nakita natin dito, di po ba? So, ang dami pong example sa Bible na kung saan mga bagay na sinasabi po ng Panginoon na it doesn't make sense. Umpisahan natin kay Noah. Di ba si Noah, in the book of Genesis chapter 6 verses 13 to 22, ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng ark. Alam niyo po ba kung saan siya pinagawa? Hindi naman sa tabi ng dagat, di po ba? Pinagawa siya ng ark dahil may darating na baha. Pero ang tagal pa bago nangyari, di po ba? But Noah did everything just as God commanded him to do. Di po ba? It doesn't make sense. Di po ba? Si Abraham, the call of Abraham in Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Siya po yung unang-unang pinapag-abroad ng Panginoon. Mabuti tayo nung tayo nag-abroad. Alam natin ang destination natin. Going to Hong Kong, di ba? But si Abraham, hindi po niya alam. Ang sabi lang ng Panginoon sa kanya, go to the place that I will call you to go. Hindi niya alam. Sabi ng Panginoon sa kanya, pack up everything. Leave your country. Di po ba? Leave everything. So, and Noah obeyed God. He didn't know what he is doing, where he is going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero nag-obey siya. Di po ba? So, Abraham went as the Lord told him. Yun po, mababasa po natin yan in Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Si Joshua, the walls of Jericho. Di ba? It doesn't make sense. Umikot kayo ng 6 na beses, sa pang-7 beses na pag-ikot ninyo, sabay shout and the wall of Jericho will collapse. Di po ba? So makikita po natin that God wants to work through us. He wants to bless us, but we should be like as a disciple of Jesus Christ to obey. No? But because you say so, sabi po dyan. So, disciples obey the word of God even it doesn't make sense. Yan po yung ating number 2 na characteristic ng isang disciples. And number 3 is in verses 8 to 10. Ang sabi po dyan, makikita po natin dito, di po ba, yung pong iba po yung reaction ni Peter nung marami silang nahuli. Instead of rejoicing, di ba? Di ba tayo pag nakatanggap ng blessing, di ba? We are rejoicing pag nakatanggap tayo ng unexpected na gift, di ba? Tapos yun yung ini-expect mo, yun yung desire ng puso mo, yung regalong yun, pagkatapos natanggap mo. But Peter response is different. Sabi po dyan, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a simple man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. So makikita po natin iba yung naging reaction ni Peter. Bakit po kaya? Nakakapag-isip, di ba? Dapat nagre-rejoice siya kasi ang daming huli.
Di ba? Makikita po natin dito na nag-fail siya from failure to favor. From empty nets to full nets. Di po ba? But instead of rejoicing, nag-ano po siya, lumuhod po siya sa ano ng Panginoon, sa feet of Jesus. Kasi po, naging aware po si Peter sa kanya pong mga pagkukulang. Prior to this event, in the book of John, sila po ay gumawa na ng commitment sa Panginoon to follow Jesus. It was in Andrew, in the book of John, chapter 1, verses 35 to 42, it was Andrew who tell Peter na found out nila ang Messiah. So by that time, nagkaroon na po ng commitment si Peter, si John, at si James to follow Jesus. Mababasa po natin doon. But kagaya po ng mga Kristiyano ngayon, sometimes iba po yung ating priority, di po ba? Sometimes yung priority natin ay nawawala na, hindi na nangunguna ang Panginoon. So dito, he become aware of his sinfulness, yung pong kanyang mga pagkukulang. Kaya isa po sa mga katangian ng isang disciples ng Panginoon, disciples are aware of their own sinfulness. Dapat po aware po tayo. Sometimes, minsan, dito po ipinakita ng Panginoon ang Matthew 6:33. That if you seek first His kingdom and His righteousness, everything will be added unto you. Di po ba? Ipinakita po ng Panginoon na kaya niya, na kaya niyang ipagkaloob po sa bawat isa po sa atin, lahat po ng pangangailangan natin, lahat po ng need natin. Ano lang po yung atin pong dapat gawin? Unahin po muna natin ang para sa Panginoon sa lahat ng bagay. Amen? Ang para sa Panginoon na oras natin, ang para sa Panginoon sa pagbibigay natin, unahin lang po natin siya. Ipinakita po dito ng ating Panginoong Jesus kay Peter that He is able to do exceedingly abundantly more than he can think of or even imagine. In Ephesians chapter 3 verse 20. So makikita po natin dito sa buhay po nating mga Kristiyano, dapat po aware po tayo. Kung nagiging aware na po tayo sa ating pong pagkukulang, that is the response that we need to do. We need to repent. Amen? We need to repent. There is nothing more important than following Jesus. And when we follow and obey Him, God promised to provide for all our needs. All we need to do is to humble ourselves. To repent. Di po ba? So Peter realized his own proud and self-sufficiency. Yung po yung na-realize ni Peter. Kaya ganun po yung naging response niya. Instead po na mag-rejoice siya kasi ayan na, surplus na, di ba? Ang dami na niyang huli. Ang dami na niyang ang tawag dito na kumbaga big from empty to full, di po ba? So makikita po natin dito kapag hindi po talaga natin laging inuuna ang Panginoon, kahit anong gawin mo, it will result to nothing. Di ba? All day night they fish but caught nothing. Wala po silang nahuli. So, making something or someone else in our lives is more important. Importante po ang pangangailangan ng bawat isa po sa atin. But most important one is pinakauna po na dapat sa buhay natin ay ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon. Ito po yung na-realize ni Peter. Kasi po, beforehand pa, nag-commit na po siya to follow Jesus. But kung matatandaan po natin, if we study the life of Peter, even after Jesus' resurrection, nag-ano uli po sila, nangisda po uli sila, and then Jesus show up again. Doon po yung mababasa natin yung ni-restore ng ating Panginoon. Kaya po sa ating pong pananampalataya, hindi po nawawala yung pong ating mga ups and down, di po ba? But if we fully trust the Lord for the provisions, for the guidance, for the protection, and then God will give us it to us. Amen? So, nandun po, kailangan lang po nating magtiwala. Kailangan lang po nating tayuan ang Matthew 6:33.
Even the Malakay 3:10, kailangan din po natin yung tayuan. Amen? As long as we do first, yung para sa Panginoon, may pagpapala po yan. Amen? So, ano po yung naging response ni Peter? Para po ang pangatlo po natin, sa characteristic of Jesus' disciples is disciples are aware of their own sinfulness in verses 8 to 10. And then, now, sa pang-apat po natin, instead of, ano po yung naging sagot ng ating Panginoon? Ang sabi po ng Panginoon in verse 10, "And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, 'Don't be afraid.'" Sabi niya, huwag kang matakot. "From now on, you will peaceful people." So makikita po natin dito na instead na siya na magsalita ng iba ang Panginoon, pinakita pa rin ng Lord kay Simon yung pong calling niya. Ano po yung calling sa bawat isa po sa atin pag po tayo nakakilala na? Is to evangelize, di po ba? Is to share the gospel, di po ba? Hindi mo dapat na ikaw lang yung ligtas. Marami pa po sa ating kapaligiran ang nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Kaya po, bilang mga disciples ng ating pong Panginoong Jesus, disciples are called to be fishers of men. Amen? Yan po yung ating Great Commission. In Matthew chapter 28, mababasa po natin yan, and go. Di po ba? Yun po yung laging sinasabi sa atin, go. So, dapat po, mayroon po tayong passions para po sa mga kaluluwa na nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Dahil kung yan po yung ating pong ginagawa, yung pong Great Commission sa atin ng Panginoon, ang sabi po in Proverbs chapter 11 verse 30, that the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Matalino daw ang nakakapag-akay ng kaluluwa para kay Kristo. Amen? So, the value of single soul is greater than a boatload of fish. Ang isang kaluluwa po, kapag nag-repent, the heavens is rejoicing. The angels are rejoicing. Kaya kailangan po na sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus, nandun po yung passion natin to win souls for Him. Huwag po tayong makontento na tayo lang yung ligtas, di po ba? Hindi mo pa nga alam kung habang buhay ka, iligtas ka nga, di ba? Because we need to work out our salvation with fear and trembling. Pero yan po yung commission. We are called to be fishers of men. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon. And ang ating pong panglima, sa ating pong pinag-aaralan ngayon, characteristics of Jesus' disciples is in verse 11. So, they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Ito po yung talagang lagi po nating naririnig. To deny ourselves to be a disciple is to deny ourselves. Amen? So, makikita po natin dito that disciples are willing to forsake all and follow Jesus. Instead po na iniwan nila po yung lahat, yung bangka nila, iniwan nila yung huli nila, di po ba? So, becoming a Christian is free. There is no cost. Jesus paid it all through His death. He paid the penalty of our sins. We receive the free gift of eternal life by believing in Jesus Christ for it. Amen? But becoming a disciple of Jesus Christ is completely different. There is a great cost involved. It might cost us everything we have, everything we are, everything we own, but the results are worth it. Well worth it. Amen? Lagi po nating naririnig sa ating pong mga pastors that walang nalulugi sa pagsisilbi sa Panginoon. Di po ba? So, that is why they left everything and followed Jesus. Ang ating pong pagiging Kristiyano ay free.
As long as we believe. Di po ba? We believe. Ang ating pong pananampalataya, but being disciple ng ating Panginoon is costly. Amen po ba? Naget po ba natin? So, are we willing to give up everything, our priorities? Kaya ba natin gawin? Kaya nga nila di ba? So, kaya natin. This is the examples that being a disciples, we need to left everything, to deny ourselves. This is a process, hindi po madali. Hindi po madaling gawin, madali lamang pong sabihin. But as disciples or as followers of Jesus Christ, we should love hearing the Word of God. Listening to the Word of God. Dapat hindi tayo nagsasawa. Dapat hindi tayo nag-i-ignore ng salita ng Diyos. Lalo na kapag sa mga church services. Ano ba yung priority mo? Attentive ka ba sa pakikinig sa salita ng Diyos? O maraming naglalaro sa isipan mo? O ini-ignore mo sometimes, especially if you don't like the one who stand and preach the Word of God? Sometimes may mga Kristiyano pong ganun. Ano ba yung priority mo? Are you willing to give up everything? You know, priority po. It is a matter of your priority sa buhay, mga kapatid. Are you willing to let go those things that naghihindrance para po sa iyo, para maging truly follower ka ng Panginoong Jesus? Marami po tayong kailangan i-give up. So as disciples of the Lord Jesus Christ, we should be loving the Word of God, loving hearing the Word of God, obeying the Word of God even it doesn't make sense. We should be aware of our sinfulness. Dapat alam natin na tayo nagkukulang na. What should we do? We need to repent and go back. And the calling that we have to be preachers of men, dapat andun po lagi yung passion natin sa evangelize. Marami na po tayong platform. Sa mga nakikinig, dapat po i-share natin para marami pang nakikinig. Sometimes, hindi po natin tinatapos yung programa. Tapusin po natin even the message so that we can receive the blessing. We can learn from the Word of God. So are we willing to let go every plans that is not in accordance to the will of the Lord? Ganun po yung mga katangiang hinahanap sa atin ng ating Panginoong Jesus bilang Kanya pong mga disciples. Amen? So, I hope na mayroon po tayong natutunan sa gabing ito, and I pray na nawa ang bawat isa po sa atin, we do our best to be a good example or a disciples. We cannot be perfect. Lahat po tayo magkakaroon ng pagkukulang, lahat po tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nga po kailangan na i-work out po natin ang atin pong salvation. At kailangan po we do our best to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Ipinakita na po dito sa ating pong binasa in Luke chapter 5 verses 1 to 11 ang mga katangian ng isang disipulo ni Kristo o isang alagad ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay pwede po nating i-apply at dapat na i-apply sa ating pong buhay. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo sa gabing ito na nagpaalala sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maging karapat-dapat na mga lingkod mo na nagsisilbi sa inyo. Alisin mo po, Panginoon, mga dapat alisin sa aming buhay na nakahadlang upang kami po'y maging effective na mga disciples mo. Tanggalin mo yung mga dapat tanggalin. Baguhin mo po ang mga dapat baguhin. At sa gabing ito, Panginoon, nawa ang mga salita mong ito, O Lord, ay mamuhay sa aming puso at isipan, hindi lamang po namin napakinggan, bagkus amin po itong maipasamuhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.